Araw ng kasal namin ni Ramon. Kung titingnan ng iba, parang napunta ako sa paraiso. Ang simbahan pinasuot niya ako ng pinakamagandang wedding gown, bulaklak kung saan-saan, at libo-libong bisita na tila mga bituin sa langit. Ang daming kumikislap na alahas sa leeg at kamay ng mga ninang at tita ko, pati na rin sa akin. Ang buong seremonya ay puno ng musika at luha. Mga luha ng saya, sabi nila. Pero sa puso ko, may bahid ng kaba. May kung anong hindi tama na parang may kulang sa lahat ng kumikinang na yon. Pagkatapos ng kasal, ang akala mong paglipad pabalik sa lupa ay hindi pala biglaan. Sa halip, unti-unti. Ang dating malaking bahay na pinangarap ko ay napalitan ng isang maliit at medyo lumang apartment unit sa hindi masyadong magandang bahagi ng lungsod. Ang mga alahas na bigay sa akin, nakadisplay lang sa maliit na cabinet dahil sabi ni Ramon, hindi daw bagay sa simpleng pamumuhay na gusto namin. Mas mahalaga ang pagmamahal natin. Mahal ko, sabi niya. Hinahaplos ang pisngi ko. Hindi natin kailangan ipakita sa mundo kung gaano tayo kayaman. Ang importante, tayo'y magkasama. Simula noon, ang bawat araw ko ay naging pagtitipid. Pamalengke ng mga gulay na mura lang, pagluluto ng mga ulam na uubusin hanggang sa huling patak ng sabaw, paglalaba, gamit ang kamay, kahit pagod. Sa bawat paggastos ko ng piso, tinitiyak kong ito na ang pinakamagandang paraan para magamit ang pera. Kinakabisa ko ang presyo ng bawat bilihin, naghahambing sa iba't ibang tindahan, kinukuha ang pinakamasustansya sa pinakamababang halaga. Parang isang sikreto naming laban ito, laban sa kahirapan na hindi ko akalain na mararanasan ko pagkatapos ng isang bonggang kasal. Para saan ba lahat ng ito isa? Minsan ay nasabi ko sa sarili ko habang naghahain ng simpleng lugaw para sa hapunan. Ang dating pangarap ko ay maging reyna sa piling ng aking hari. Ngayon, parang isa akong tapat na sundalo, nagtitiis sa hirap, naglilingkod sa aking piniling pinuno. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tinig sa puso ko na bumubulong. Ginagawa ko ito para sa iyo, Ramon, para sa ating pagmamahalan. Ang pag-ibig na ito, ang sinasabi kong magiging sandigan ko, ang magbibigay kulay sa lahat ng sakripisyong ito. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, may mga maliliit na bagay na nagsimulang magbigay ng alinlangan sa aking puso. Mga matagal na pagka-late ni Ramon sa trabaho, mga biglaang business trips na walang detalye, mga pangakong hindi natutupad. At ngayong gabi, habang naghahanda ako ng hapunan na binubuo ng tuyong isda at kanin, napansin ko ang isang maliit na papel na nakalapag sa ibabaw ng cabinet. Isang resibo. Hindi ordinaryong resibo. Dala nito ang mga pangalan ng mamahaling alak, perfume, at mga damit na hindi ko kailanman nakita o nagamit sa bahay namin. Mga presyo na doble ng buong linggo kong pinaghirapan sa pamamalengke. Nang dumating si Ramon, bumungad siya na may pilit na ngiti. Mahal ko, pagod na pagod ako. Sabi niya, sabay halik sa noo ko na tila walang kahit anong bigat ang pasan. Tinanggap ko ang halik, ngunit ang mga mata ko ay hindi mapakali. Hindi ko mapigilan ang pagtingin sa resibong hawak ko na tinago ko sa aking bulsa. Nakita ko ang mga mata niya, mabilis na sumulyap sa mesa, at pagkatapos ay bumalik sa akin. Isang mabilis na pagkunot ng noo na agad niyang pinalitan ng ngiti. Ngunit nakita ko yon, at kasabay ng pag-init ng aking pakiramdam, naramdaman ko ang unti-unting pagdududa na lumalamon sa aking puso. Ang resibo na hawak ko kanina ay parang tinik na nanatili sa aking dibdib. Bawat paghinga ko ay may kasamang kirot ng pagdududa. Nang gabing iyon, nahirapan akong makatulog. Ang mga salita ni Ramon, ang pilit niyang ngiti, ang mabilis na paglihis ng tingin niya, lahat ay naglalaro sa aking isipan. Ang dating malinaw na pangarap ko tungkol sa aming pagmamahalan
ay unti-unting nababalot ng ulap ng kawalan ng katiyakan. Hindi ko matanggap na ang lalaking minahal ko, ang pinakasalan ko, ay maaaring magsinungaling sa akin sa ganitong paraan. Hindi ko matanggap na ang lahat ng sakripisyo ko ay para sa isang kasinungalingan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Si Ramon ay mahimbing pa ring natutulog. Ang mukha niyang kalmado sa kanyang pagtulog ay tila salungat sa aking nararamdaman. Dahan-dahan, kinuha ko ang resibo mula sa bulsa ng aking duster. Sinuri kong muli ang mga pangalan ng tindahan. Isang designer boutique na alam kong napakalayo sa aming lugar. Isang jewelry shop na alam kong tanging ang mga mayayaman lang ang nagpupunta. Ang mga presyo ay nakakalula. Pinagpilitan niya sa akin na kapos tayo sa pera, na kailangan nating magtipid sa lahat ng bagay. Ngunit ang mga ito ba ang pamumuhay ng isang taong kapos? Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay habang binubuklat ko ang isang lumang folder na nakatago sa ilalim ng lamesa ni Ramon sa maliit naming kwarto, ang tinatawag niyang home office. Dito niya sinasabi na inaayos niya ang mga papeles ng trabaho niya. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko, pero kailangan kong malaman. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, parang gustong kumawala sa aking dibdib. Habang binubuklat ko ang mga dokumento, nakakita ako ng mga bank statement, mga tseke, at mga kasunduan. Ang mga numero ay hindi tumutugma sa kanyang paliwanag. Ang kanyang sahod ay hindi sapat para sa kanyang mga gastos. Sa halip, may mga malalaking halaga na pumapasok at lumalabas na hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking gulugod nang makita ko ang isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga dokumento. Clarissa Garcia. Kasama ng pangalan niya ay mga note tungkol sa project funds at client entertainment expenses. Sino si Clarissa Garcia? Isang katrabaho? O higit pa? Ang pagdududa ay naging isang malaking anino sa aking isipan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Gamit ang maliit na ipon ko na hindi alam ni Ramon, nagbayad ako ng isang taxi para sunduin ako sa pinakamalapit na mall, kung saan sana ay magsisimula ang aking pamamalengke ng mga murang gamit. Sa halip, nagtungo ako sa isang kapehan na malapit sa opisina ni Ramon. Nagkunwari akong naghihintay ng kaibigan habang ang mga mata ko ay nakatuon sa pasukan. Makalipas ang halos isang oras, nakita ko siya. Si Ramon, kasama ang isang babae, si Clarissa Garcia. Nakasuot sila ng mamahaling damit. Tumatawa ng malakas. Ang mga kamay nila ay nagdidikit paminsan-minsan. Hindi sila nagkukulang sa lambing. Ang babaeng kasama niya ay hindi mukhang simpleng katrabaho. Ang paraan ng pagtingin ni Ramon sa kanya, ang paghawak niya sa kamay nito, para itong hindi niya ginagawa sa akin. Doon, sa gitna ng maraming tao, naramdaman ko ang pinakamatinding sakit na naranan ko. Ang aking mundo ay gumuho. Habang pinapanood ko sila, biglang tumayo si Ramon at naglakad patungo sa direksyon ko, na para bang naglalakad siya sa hallway ng opisina niya. Napansin niya ako. Ang nangiti sa kanyang mukha ay agad na palitan ng pagkabigla at pagkatapos ay galit. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mukha ay namumula. Ano yung ginagawa mo dito, Isabella? Mahina ngunit may diin niyang tanong. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang manghihimasok sa buhay ko? Huwag kang gumawa ng mga bagay na magpapahiya sa akin? Ang mga salita niya ay parang mga patalim na tumutusok sa aking puso. Bakit, Ramon? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ang tanging lumabas sa aking bibig, ang aking boses ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid, na para bang natatakot na may makarinig.
Isa? Pwede ba? Tumigil ka na. Hindi mo naiintindihan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Clarissa na nakatingin sa amin na may halong pagkamangha at pagkaawa. Kung ipagpapatuloy mo to, Isabela, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Iiwan kita. Mawawala ang lahat. Naiintindihan mo ba ako? Ang mga salita niya ay parang sampal. Ang lahat ng aking mga pangarap, ang aking pagtitiis, ang aking pagmamahal, lahat ay tila walang halaga sa kanya. Ang lalaking minahal ko ay handang isuko ang lahat, pati na ang pangalan ko, para lamang sa babaeng yon at sa kanyang mga kasinungalingan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Sige, ang tanging nasagot ko. Ang aking boses ay halos hindi marinig. Kung yan ang gusto mo. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ko na inalintana ang tingin ng mga tao. Sa bawat hakbang ko, ang mga pangarap ko ay nagiging abo. Bumalik ako sa maliit naming apartment, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estranghero na nabaliwan. Pagdating ko sa pinto, napansin ko ang isang sobre na nakasuksok sa ilalim nito. Inabot ko ito. Hindi pangalan ko ang nakasulat sa harap, kundi ang pangalan ni Ramon. At sa ilalim ng pangalan niya, isang opisyal na sulat mula sa kanyang kumpanya. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Ang mga salita sa loob ay parang kidlat na tumama sa aking dibdib. Notice of Termination of Employment. Si Ramon, ang aking asawa, ay natanggal sa trabaho. Ang sulat mula sa kumpanya ni Ramon ay parang hatol na kamatayan sa aming pag-aasawa. Natanggal siya sa trabaho. Ang lahat ng kasinungalingan niya tungkol sa pagtitipid, ang kanyang mga mamahaling gastos, ang lahat ng ito ay biglang nagkaroon ng mas malalim at mas masakit na kahulugan. Hindi lang siya nangangaliwa, kundi tila pinaglalaruan niya rin ang aking pagtitiwala at ang aming kinabukasan. Ang sakit na naramdaman ko sa kapehan ay tila nag-ugat, naging malalim na sugat na mahirap gamutin. Ang aking puso ay parang nagliliyab sa galit at pagkabigo. Nang gabing iyon, hindi ko kinompronta si Ramon. Sa halip, pinili kong manahimik. Pinakain ko siya ng simpleng adobo na niluto ko mula sa mga natitirang sangkap sa kusina, habang ang isip ko ay lumilipad sa kung saan. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ang parehong mukha na minahal ko, ngunit ngayon ay puno na ng mga tanong. Ang kanyang pagtahimik tungkol sa pagkatanggal niya sa trabaho ay karagdagang patunay sa kanyang pandaraya. Tila ba'y kasama ang kanyang posisyon sa kumpanya, nawala na rin ang anumang pagpapanggap niya bilang isang tapat na asawa. Kinabukasan, ang araw ay nagsimula sa isang mabigat na ulap ng kalungkutan. Kailangan kong mamalengke. Kailangan kong bumili ng mga gulay at iba pang pangunahing pangangailangan. Kahit na ang aking wallet ay halos wala ng laman. Ang natitirang pera ko ay sapat lamang para sa ilang araw. Kinapa ko ang maliit kong ipon na pinaghirapan ko mula sa mga dating maliit na trabaho bago ako napunta sa sitwasyong ito. Sa bawat barya, may kasamang pag-asa na sana ay magkasya ito. Pumasok ako sa pinakamalapit na grocery store, isang malaking supermarket na puno ng mga produktong tila hindi ko kayang bilhin. Habang naglalakad ako sa mga aisles, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan. Ang mga mamahaling prutas, ang mga imported na keso, ang mga makukulay na cereal boxes. Lahat ay tila nakatitig sa akin. Nangungutya sa aking sitwasyon. Pinilit kong ituon ang aking pansin sa listahan ng mga bibilhin. Sibuyas, kamatis, patatas, kaunting karne. Kendene, ang mga presyo ay parang mga nakapangingilabot na numero sa bawat item na inilalagay ko sa aking basket. Nanginginig ang aking mga kamay habang binibigyan ako ng cashier ng mga presyo. Sa gitna ng aking pagkalito at pagkabigo, habang sinusubukan kong
ilagay ang mga binili kong gulay sa aking maliit at halos mabutas ng basket, aksidente kong naitulak ang iba pang mga basket na nasa tabi ko. Nagkalat ang mga produkto sa sahig, mga boteng suka, mga lata ng sardinas, at ilang pakete ng noodles na aking pinagpipilian. Naramdaman ko ang init na gumapang sa aking pisngi. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin. Narinig ko ang bulungan. Pakiramdam ko ay gusto kong maglaho na lamang sa kahihiyan. Naku po, pasensya na po. Sabi ko, habang mabilis na dinudukot ang mga nagkalat na gamit. Bigla, isang malinis at mabangong kamay ang tumulong sa akin. Nang tumingala ako, nakita ko ang isang lalaki na nakangiti sa akin. Hindi siya katulad ng mga taong nakikita ko sa paligid. Mukha siyang edukado, nakaayos ang kanyang damit, at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. "Huwag po kayong mag-alala," sabi niya sa malumanay na boses. "Nangyayari talaga yan minsan." Tuluyan siyang lumuhod at tinulungan akong pulutin ang mga nalaglag na gamit. Habang ginagawa niya iyon, napansin ko ang kanyang mga kamay. Malinis, maayos ang mga kuko, malayo sa mga kamay ng isang trabahador. Ang kanyang aura ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako nag-iisa o kung bakit tila problemado ako. Basta lang siya tumulong, walang paghuhusga. "Salamat po," sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig pa rin. "Pasensya na po talaga." Ngumiti siya. "Walang anuman. Ako nga pala si Dr. Miguel de Leon." Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-atubili ako saglit, ngunit tinanggap ko rin ito. Ang kanyang kamay ay malinis at matatag. "Maari mo akong tawaging Migs," dagdag niya. "Isabela Reyes po." Sagot ko. Sinubukang ngumiti rin. Isa. Pangalan ko bilang isang asawa. Ngunit ngayon, parang ito na lang ang natitira sa akin. Tinulungan niya akong ilagay ang mga gamit sa aking basket. Nakita niya ang aking listahan ng mga bibilhin, ang mga mumurahing brand na pinili ko. Hindi siya nagkomento, ngunit nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Pagkatapos naming ayusin ang mga gamit, nagpatuloy siya sa kanyang pamimili na tila walang nangyari. Ngunit bago siya lumayo, huminto siya sandali. "Kung sakaling kailangan mo ng tulong," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. "O kung gusto mo lang ng kausap, ito." Iniabot niya sa akin ang isang maliit na card. Dr. Miguel de Leon, dental surgeon. May numero ng telepono at address ng kanyang klinika. Huwag kang mag-atubiling tumawag. Pinanood ko siyang lumayo, dala ang kanyang trolley na puno ng mga gamit na hindi ko alam kung kaya kong bilhin kahit sa isang buwan. Ang kanyang kabaitan ay parang maliit na sinag ng araw sa aking madilim na mundo. Isang pag-asa na hindi ko inaasahan. Pag-uwi ko, ang mga gulay na binili ko ay tila mas makulay kaysa dati. Ngunit pagpasok ko sa apartment, sinalubong ako ng isang malamig na tingin. Si Doña Elena, ang aking biyenan, ay nakatayo sa sala. Ang kanyang mga mata ay parang mga ice. "Isabela," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig at matalas. "Saan ka nang galing? At bakit ngayon ka lang? Wala ka na bang pakialam sa mga responsibilidad mo dito sa bahay? Tinitipid na nga natin ang lahat. Naglalaro ka pa ng kung ano-ano sa labas." Bawat salita niya ay parang dagundong ng kulog sa aking pandinig. Ang pagod, ang kahihiyan sa grocery, ang sakit ng puso ko. Lahat ay tila bumalik at bumagsak sa akin ng sabay-sabay. Ang maliit na sinag ng pag-asa na ibinigay ni Dr. De Leon ay tila napalitan ng isang nakapangingilabot na katotohanan. Narito na naman ang aking kalaban. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang mga patalim na tumutusok sa aking pagod at nagdurugong puso. Ang pagpunta ko sa grocery, kahit na para lamang sa mga pangunahing pangangailangan, ay agad niyang ginawang kasalanan.
Hindi niya nakikita ang aking pagtitipid, ang aking pagpupunyagi na mapuna ng kakulangan, ang aking pagtitiis sa kasinungalingan ng kanyang anak. Sa halip, ang nakikita lamang niya ay ang aking pagiging malandi at walang pakialam. "Dito ka lang sa bahay, Isabela?" sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nagpapahintulot ng anumang pagtutol. "Yan ang trabaho mo bilang asawa, ang alagaan ng bahay at hintayin ang iyong asawa. Hindi mo kailangang lumabas-labas pa para magpasikat." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi, hindi na dahil sa hiya, kundi sa matinding pagkadismaya. "Doña Elena," pagsisimula ko, sinisikap na pigilan ang galit sa aking tinig. "Alam niyo po na si Ramon ay natanggal na sa trabaho. Kailangan nating maghanap ng paraan para mabuhay." Bahagya siyang tumawa, isang tawang walang bahid ng kasiyahan. At ano naman ang pakialam ko doon? Hindi ko responsibilidad yan. Responsibilidad ni Ramon na pakainin ka. At ang responsibilidad mo ay sundin siya at sundin ang mga patakaran ng tahanan na ito. Hindi ka namin kinuha para maging amo dito, Isabela. Kinuha ka namin para maging asawa ng anak ko at maging masunurin. Ang mga salita niya ay parang nagpapabagsak sa akin. Ang pagkuha sa akin ng pamilya Santos, tila ba't ako ay isang bagay na binili o inalok? Hindi isang tao na may sariling damdamin at pagkatao. Ang pagiging asawa niya ay hindi nangangahulugan na nawala na ang aking sarili. Ngunit Doña Elena, patuloy ko, paano kung hindi na niya kayang pakainin ako? Paano kung hindi na niya kayang tuparin ang kanyang mga pangako? Hindi ba't nararapat lang na magtulungan kami, na ang asawa niya ay sumuporta rin? "Suporta?" sabi niya. Isang matalim na tingin ang ibinato niya sa akin. "Ang pagsuporta mo ay ang pananahimik mo at ang pagtupad sa iyong tungkulin bilang babae. Huwag mong isipin na dahil lang sa napangasawa mo si Ramon, ay pantay na tayo. Tandaan mo kung saan ka nanggaling, Isabela. Kami ang nag-angat sa iyo. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalan na Santo Momso. Santos, sa pamamagitan ng kasal na ito, ang aking buong pagkatao ay nanlamig. Ang dating paghanga ko sa kanyang matikas na pagkatao, sa kanyang kapangyarihan, ay napalitan ng pagkamuhi. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagtingin sa akin na parang isang hamak na alipin, ay hindi ko na kaya pang tiisin. Naisip ko ang mga sinabi ni Ramon sa akin sa kapihan, ang kanyang banta na iiwanan niya ako. At ngayon, heto ang nanay niya, na tila nagsasabi ng parehong bagay sa ibang paraan, na ako ay walang halaga kung wala ang kanyang anak at ang pangalan ng kanilang pamilya. "Hindi po ako hamak na alipin, Doña Elena," mahinahon kong sabi, ngunit may diin. "Isa po akong tao at ang pagmamahal at respeto ay dapat dalawa ang panig." Nagulat siya sa aking sinabi. Hindi niya inaasahan na lalaban ako. "Isabela Reyes," sabi niya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakapangingilabot na bulong. "Huwag mong kalimutan ang lugar mo. Ang pagiging asawa ni Ramon ay ang tanging yaman mo. Kung mawala yan, wala ka nang babalikan." Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, hindi ko napansin ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bag. Isang maliit na piraso ng papel na tila nahulog habang naglalabas siya ng panyo. Nang makita ko yon, mabilis ko itong pinulot. Hindi pa ito natutuyo ng maayos at may nakasulat na 3 letra, RSC. At sa ilalim nito, ang pangalan ng isang abogado. RSC Hamdanin ang Ramon Santos Company, o isang bagay na mas malalim. Napakunot ang noo ni Doña Elena nang mapansin niyang hawak ko ang papel. "Ano yan?" tanong niya. Ang kanyang muka ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala. Mabilis kong itinago ang papel sa aking bulsa. "Wala po," sabi ko. "Napulot ko lang." Ngunit sa sandaling iyon, may nabuo sa aking isipan.
Ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagpipilit na manahimik kami, ang kanyang pagbanggit sa pag-angat sa akin. Tila ba may alam siya? May itinatago siyang sikreto. Hindi siya lubos na panig kay Ramon. O baka naman, ang sikreto ay para protektahan ang kanyang sarili at ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ano man ang dahilan, may isang bagay na hindi tugma sa kanyang pagiging tapat na ina. Umalis ka na sa harapan ko. Sabi niya, tila nababalisa. May kailangan akong ayusin. Bumalik ako sa aming maliit na kwarto, dala-dala ang papel na yon at ang bagong katanungan sa aking isipan. Si Doña Elena. Ang matapobreng biyenan ko. Ano ang kanyang tunay na laro? At ano ang ibig sabihin ng mga letrang RSC? Ang dati ng magulong sitwasyon ay lalo pang nagkabuhol-buhol. Ang piraso ng papel na may mga letrang RSC at pangalan ng abogado ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Tila ba isang susi ito sa isang pintong matagal nang nakasara. Alam kong si Doña Elena ay may alam. Isang bagay na mas malalim kaysa sa simpleng pagiging nanay ng isang lalaking natanggal sa trabaho. Ang kanyang pagiging balisa nang makita niya ang papel ay hindi ko malilimutan. Kailangan kong malaman kung ano ang ibig sabihin nito. Nagpa siya akong gawin ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip kong gagawin. Humingi ng tulong sa labas, hindi sa isang kaibigan. Wala akong masyadong kaibigan na mapagkakatiwalaan sa ganitong sitwasyon. Ngunit naalala ko ang card na ibinigay sa akin ni Dr. Miguel de Leon o Migs. Sa unang tingin, tila hindi konektado ang isang dentista sa mga problema ng aking asawa. Ngunit ang kanyang kabaitan sa grocery ay nagbigay sa akin ng maliit na pag-asa. Baka sakali, baka may alam siya, o baka may kakilala siyang makakatulong. Lumipas ang ilang araw, si Ramon ay parang multo sa aming maliit na apartment. Bihira siyang umuwi at kapag naroon siya, mas madalas siyang nakatitig sa kanyang cellphone o sa kawalan. Ang mga tanong ko tungkol sa kanyang pagkatanggal ay hindi niya sinasagot. Ang mga hapunan namin ay puno ng katahimikan, maliban sa mga tunog ng pagnguya. Ang dating init ng aming pagsasama ay napalitan ng malamig na hangin ng pagdududa at pagtataksil. Isang hapon, habang nagluluto ako ng simpleng sabaw, naglakas loob akong tawagan si Migs. Nanginginig ang aking kamay habang pinipindot ang mga numero sa telepono. Hello? Ang kanyang boses, kalmado at profesional. Dr. De Leon, ako po si Isabella Reyes, yung nakilala niyo sa grocery. Isabella. Oo naman. Kumusta ka na? May bahid ng pag-aalala sa kanyang tinig. Medyo mahirap po ang sitwasyon ko ngayon. Sabi ko, hindi ko napigilan ang pag-iyak. At naalala ko po yung sinabi niyo kung sakaling kailangan ko ng tulong. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ko siyang nagsalita. Mas malumanay na ngayon. Nandito lang ako, Isabella. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. At doon, sa telepono, ibinuhos ko ang lahat. Ang tungkol kay Ramon, ang kanyang pagtataksil kay Clarissa Garcia, ang aking pagkadiskubre sa kapehan, ang kanyang pagkatanggal sa trabaho, at ang paghihinala ko kay Doña Elena. Hindi ko binanggit ang papel na may RSC. Masyado pa itong malabo. Ngunit ang aking kwento tungkol sa pandaraya at kasinungalingan ay sapat na. Huwag kang mag-alala, Isabella, sabi ni Migs nang matapos akong magsalita. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matulungan ka. May kakilala akong magaling na abogado. Tumutulong siya sa mga ganitong kaso. Maaari ko siyang makausap. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Hindi ako nag-iisa. Sa tulong ni Migs, nakakuha ako ng impormasyon tungkol kay Clarissa Garcia. Lumalabas na hindi lamang siya kasamahan ni Ramon, kundi siya rin ang tagapamahala ng mga pondo.
para sa mga bagong proyekto ng kumpanya, mga pondong tila naglalaho na lamang, at ang RSQ. Natuklasan ko sa pamamagitan ng isang kaibigan ni Ramon na natatakot na rin sa sitwasyon at handang tumulong sa akin ng lihim na ito ay ang initial ng isang offshore account na ginagamit ni Ramon at Clarissa para ilipat ang mga pondong ito. Hindi lang pandaraya sa asawa, kundi pandarambong. Ang pinaka nakakagulat ay ang pag-amin ng kaibigan ni Ramon. Si Clarissa ang nagbigay ng mga ebidensya sa management ng kumpanya tungkol sa pandarambong ni Ramon. Hindi siya ang kasabwat, kundi siya ang tumulak para matanggal si Ramon. Sa isang banda, nakaramdam ako ng bahagyang kasiyahan na may karma na nagaganap. Ngunit sa kabilang banda, nalaman ko rin na si Clarissa ay may sariling motibo, na tila ba nagagamit din niya si Ramon para sa sarili niyang kapakanan. At nang makita niyang nasa panganib ang kanyang posisyon, ay isinakripisyo niya ito. Isang gabi, habang pinag-aaralan ko ang mga dokumento na ipinadala sa akin ni Migs, mga kopya ng email at financial reports na nakuha ng abogado niya, biglang nag-doorbell. Si Ramon. Hindi siya ganito kaaga umuuwi at ang mukha niya ay hindi maipinta, halong galit at takot. "Isabela," sabi niya. Ang kanyang tinig ay garalgal. "Sino yung kausap mo kahapon? Bakit may abogado na pumunta sa opisina namin kanina? Anong sinabi mo sa kanila?" Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lakas akong naramdaman. Ang lahat ng aking pagtitiis, ang lahat ng aking sakit, ay tila nag-transform sa tapang. Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. "Totoo ba, Ramon?" Sabi ko. Ang aking tinig ay matatag. "Totoo bang ninakaw mo ang pera ng kumpanya? At si Clarissa, siya ba ang tumulak para matanggal ka?" Namutla siya. Napalunok. Ang kanyang mga mata ay umiwas sa akin, tumingin sa sahig. Ang katahimikan niya ay ang kasagutan na kailangan ko. Ang dating mahal ko ay hindi lamang isang traidor sa pagmamahalan, kundi isang magnanakaw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clarissa. Hindi siya nagulat na makita ako. Sa halip tiningnan niya ako na parang isang kaaway. "Kaya pala," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. "Nagsusumbong ka na pala sa iba, Isabela. Akala ko ba mahal mo siya? O baka naman gustong mong makakuha ng parte sa pera?" Napakagatlabi ako. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang akusasyon ni Clarissa o ang pagtataksil ni Ramon. Ang dating maliit na apartment ay tila naging isang malaking entablado ng mga kasinungalingan at pagkakabuking. "Hindi ako tulad mo, Clarissa," sabi ko. Ang aking tinig ay lumalakas. Hindi ako naghahanap ng pera sa pamamagitan ng paninira at pagnanakaw. "Oh, really?" Tawa ni Clarissa. "At ano naman ang gagawin mo, Isabela? Isumbong mo kami? Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Sigurado akong mas maniniwala sila sa mga dokumentong nakalap ko kaysa sa salita ng isang babaeng tulad mo." Biglang tumayo si Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. "Tama na yan," sigaw niya. "Lahat kayo, pare-pareho lang." Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Clarissa. "Hindi ko na kaya to." At bago pa man kami makapagsalita, bigla siyang lumabas ng pinto. Iniwan kaming dalawang babae na nagkatinginan sa gitna ng nagbabadyang bagyo. Tila ba ang lahat ng aking pinaghirapan, ang aking pagtitiis, ang aking pagmamahal, ay nauwi lamang sa pagkakabuking ng isang malaking kasinungalingan. Ramdam ko ang pagkawala ng lahat. Nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng tiwala, at tila ba nawalan ako ng sarili. Mula nang makilala ko si Isabela sa grocery, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa kanya. May kakaiba sa mga mata niya, isang halo ng sakit at katatagan na bihirang makita. Nang tumawag siya sa akin, nagulat ako.
Ngunit agad kong naramdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang kwento tungkol sa pagtataksil at kasinungalingan ng kanyang asawa ay nagpaalala sa akin ng ilang mapait na karanasan sa aking nakaraan. Ang pagiging dentista ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng ngipin. Ito ay tungkol din sa pagharap sa mga tao, sa kanilang pinakapangunahing kahinaan, at kung minsan, sa kanilang pinakamalalim na sugat. Nang ibinahagi niya ang mga detalye tungkol sa pandarambong ni Ramon at ang papel ni Clarissa, napagtanto kong hindi ito simpleng usapin lamang ng away mag-asawa. Ito ay isang krimen. At si Isabela, na tila ang tanging inosenteng partido, ay maaaring madamay sa anumang posibleng legal na kaguluhan. Ang kanyang kaligtasan ang naging pangunahing alalahanin ko. Tinawagan ko ang aking kaibigan, si Atty. Reyes. Walang kinalaman kay Isabela, ngunit isa sa pinakamahusay na abogado sa larangan ng corporate law na kilala ko. Mabilis niyang naintindihan ang sitwasyon. Migs, kung totoo ang sinasabi mo, malaki ang kaso nito, sabi niya. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Kung may nakalap na si Isabela o kahit mga pahiwatig lang, dalhin niya sa akin agad. Kinabukasan, nag-set ako ng appointment kay Isabela sa isang pribadong conference room sa isang maliit na hotel malapit sa kanyang apartment. Kailangan naming maging maingat. Ang sitwasyon niya ay delikado. Nang magkita kami, nakikita ko ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit mayroon ding bagong determinasyon na hindi ko nakita noong una kaming nagkita. Salamat sa pagpunta, Dr. De Leon, sabi niya. Ang kanyang tinig ay medyo nanginginig pa rin. Migs na lang, Isabela. At ikaw, isa na lang din ba? Ngumiti ako. Naiintindihan ko na mahirap ang pinagdadaanan mo, pero gusto kong malaman mo, nandito ako para tumulong. Ibinahagi niya ang lahat ng natuklasan niya. Ang tungkol sa offshore account, ang paggamit ni Clarissa sa kanya, ang pagkatanggal ni Ramon. At pagkatapos, inilahad niya ang isang maliit na piraso ng papel na may RSA at pangalan ng abogado. Ito po ang nakuha ko mula sa nanay ni Ramon. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero pakiramdam ko ay mahalaga. Kinuha ko ang papel. RSC. Ramon Santos Consultancy? O baka Ramon Santos Corporation na may kasong legal? Sabi ko. Iniisip ang mga posibilidad. Ipapaalam ko ito kay Atty. Reyes. Sigurado akong makakahanap siya ng paraan para maimbestigahan ito. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang pagbabago sa kanyang kilos. Mas nagiging bukas siya. Mas nagiging malakas ang kanyang tinig. Tila ba ang pagharap sa katotohanan, gaano man kasakit, ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam mo, Migs, sabi niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Nung una, akala ko ang pagmamahal ay puro saya at pag-aalaga lang. Akala ko sapat na yung nandyan siya. Hindi ko naisip na kailangan pala ng tapang para ipaglaban ang sarili mo. Tama ka, Isa, sabi ko. Minsan, ang pagmamahal sa sarili ang pinakamahalaga sa lahat at mukhang natututunan mo na yan. Ngunit habang nag-uusap kami, hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa posibleng panganib na maaari niyang kaharapin. Si Ramon at si Clarissa ay tila desperado na. Kung may kinalaman ang Doña Elena sa mga pandarayang ito, mas lalong lumalaki ang problema. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text mula kay Atty. Reyes. Migs, may nakalap na akong impormasyon tungkol sa RSC. Legal na shell corporation ito na konektado sa mga illegal transactions at ang pangalan ng abogado na nasa papel na binigay mo. Siya ang legal counsel ng RSC. Mukhang may kinalaman talaga si Doña Elena dito. Nagsisimula ng magpanik ang mga tao sa likod nito. Napatingin ako kay Isabela. Kailangan kong maging maingat sa mga sasabihin ko sa kanya.
Hindi ko pwedeng sabihin ang lahat ng alam ko. Baka lalo lang siyang matakot. Ngunit kailangan ko ring ipaalam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Isa, sabi ko. Hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa dito. Maraming tao ang handang tumulong sa'yo. Kailangan lang natin ng tamang diskarte. Sa sandaling iyon, habang magkahawak ang aming mga kamay, naramdaman ko ang isang koneksyon na higit pa sa pagtulong. Isang pag-unawa. At kasabay nito, isang pangamba. Ang panganib ay tila papalapit. Ang mga salita ni Migs tungkol sa tamang diskarte at ang kanyang paghawak sa aking kamay ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inaasahan. Ngunit kasabay nito, ang imahe ni Ramon na tumatakbo palayo at ang mukha ni Clarissa na puno ng panunuya ay nanatiling nakaukit sa aking isipan. Pakiramdam ko ay nasa bingit ako ng isang malaking pagbagsak, ngunit may maliit na tinig sa aking puso ang nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Kailangan kong harapin ang huling piraso ng palaisipan, si Doña Elena. Nagpa siya akong balikan ng apartment, hindi para harapin si Ramon, dahil alam kong wala na siya roon, ngunit para harapin ang kanyang ina. Kailangan kong malaman kung ano ang tunay na papel niya sa lahat ng ito. Ang papel na may RS key at ang pangalan ng abogado ay patuloy na bumabagabag sa akin. Hindi ito basta-bastang nawala. Nang pumasok ako sa sala, nakita ko si Doña Elena na nakaupo sa kanyang paboritong sofa, nagbabasa ng isang magazine na tila napakamahal. Ang kanyang tindig ay nanatiling matatag, ngunit may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Doña Elena, sabi ko, sinisikap na panatilihin ang kalmado ng aking tinig. Tumingala siya, bahagyang nagulat, ngunit mabilis ding ibinalik ang kanyang maskara ng pagiging maharlika. Ano na naman ang kailangan mo, Isabela? Akala ko ba ay wala ka nang kinalaman sa pamilyang ito? Narito po ako para sa isang bagay na sa tingin ko ay mahalaga, sabi ko. Lumapit sa kanya at inilapag ang papel na nakuha ko noon. Ito po, nakita ko ito na nahulog mula sa inyong bag. Ano po ang ibig sabihin ng RSSC? Nagulat ang kanyang mukha. Ang dating pagiging maharlika ay napalitan ng bakas ng takot. Mabilis niyang inagaw ang papel mula sa aking kamay, ngunit huli na. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi mo kailangang malaman yan, Isabela. Sabi niya, pilit na ibinabalik ang kanyang dating tono. Mga usaping pangnegosyo lang yan ng pamilya. Usaping pangnegosyo na may kasamang abogado, Doña Elena? Giit ko, humakbang palapit. At bakit mukhang natatakot kayo nang makita niyo ang papel na ito kanina? Alam niyo po ang totoo tungkol kay Ramon, hindi ba? Alam niyo po kung ano ang ginagawa niya kay Clarissa Garcia at alam niyo po ang tungkol sa mga nawawalang pondo. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng paraan para lituhin ako. Mali ang iniisip mo, Isabela. Anak ko si Ramon. Hindi ko siya hahayaang masira ang buhay niya. Kaya ba kayo tumutulong sa kanya? Tanong ko. Ang aking boses ay tumataas. Kaya ba kayo tahimik lang habang dinadaya niya ako? Habang ninanakaw niya ang pera ng kumpanya? Hindi ko siya tinutulungan. Halos isigaw niya. Naiintindihan mo ba? Ang RS Kadani, Ramon Santos Consultancy, ay ang dating kumpanya ng ama mo bago siya nawala. Napahinto ako. Ama ko? Ang aking ama ay namatay na maraming taon na ang nakalilipas. Wala akong alam tungkol sa isang kumpanyang pinangalanan sa kanya, lalo na't may kinalaman sa mga pandarambong. Ano pong sinasabi niyo? Tanong ko nalilito. Ang RSC ay itinatag ng iyong ama. Paliwanag ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay bumaba. Puno na ngayon ng kalungkutan. Isang magandang kumpanya noon. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagpanaw, si Ramon ang humawak nito.
Nangako siyang aalagaan niya. Ngunit unti-unti, nagbago siya. Nagsimula siyang gumamit ng mga ilegal na paraan para kumita. At si Clarissa, siya ang naging kasabwat niya. Napalunok ako. At bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyo akong magdusa? Dahil, dahil takot ako. Pag-amin niya, ang kanyang boses ay nanginginig na. Naisip ko na baka masira ang pangalan ng pamilya kung malalaman ng lahat. Akala ko, akala ko magbabago pa si Ramon. At isa pa, ang RSC ay konektado pa rin sa pangalan ng iyong ama. Hindi ko gustong madamay ang alaala niya sa lahat ng ito. Nakita ko ang tunay na pagdurusa sa kanyang mga mata. Hindi lang siya isang mayabang na biyenan. Isa rin siyang ina na nalulunod sa kasinungalingan ng kanyang anak. At marahil ay nahihiya sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan na pigilan ito. Kung gayon, sabi ko, kailangan nating itigil ito. Kailangan nating ilantad ang katotohanan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit meron ding takot. Pero paano, Isabela? Si Clarissa ay masama. At si Ramon, hindi ko na alam kung ano ang kaya niyang gawin. Kami po ni Dr. De Leon o Migs ay nag-iipon na ng ebidensya, sabi ko. Mayroon na po kaming abogado. Kailangan lang po namin ng karagdagang patunay. At baka ang testimonya niyo ay makatulong. Nagdalawang isip siya. Makikita mo ang kanyang pagpipigil sa sarili. Ang reputasyon laban sa katotohanan. Gagawin ko ang lahat para sa alaala ng ama mo. Sabi niya sa wakas, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at para sa kapatawaran. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bahid ng dating Doña Elena. Hindi ang mayabang na patrona, kundi isang ina na nais ding makahanap ng kapayapaan. Ang aming pagharap na ito ay hindi lamang tungkol sa paglalantad ng kasamaan, kundi tungkol din sa paghahanap ng pagpapatawad kahit pa sa sarili. Ang pag-amin ni Doña Elena ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay nagdulot din ng mas malalim na takot. Ang paglalantad sa katotohanan ay hindi magiging madali. Naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat, hindi lang para sa aking sarili, kundi pati na rin sa alaala ng aking ama at sa posibleng kapatawaran na hinahanap ni Doña Elena. Sinabi ko kay Migs ang lahat ng napag-usapan namin ni Doña Elena. Mas lalo siyang nag-alala. Isa, kailangan nating maging maingat, sabi niya sa telepono. Mukhang mas malalim ang ugat ng problemang ito kaysa sa inaakala natin. Ang RS Campo. Kahit pa konektado sa iyong ama, ay ginagamit na sa mga illegal na transaksyon. Kung malaman ni Ramon o ni Clarissa na malapit na tayong magtagumpay, gagawin nila ang lahat para pigilan tayo. At hindi nga nagtagal, ang mga pangamba namin ay nagkatotoo. Isang umaga, habang naghahanda ako ng kape, nakatanggap ako ng tawag mula sa admin ng building kung saan ako pansamantalang naninirahan dahil hindi ko na kaya ang pressure sa apartment kasama si Doña Elena. Miss Reyes, sabi ng babae sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nag-aalala. May mga dumating pong lalaki dito kanina. Nagpakilala na taga-munisipyo. Sabi nila, may violation daw po ang unit ninyo at kailangan ninyong umalis agad. Nagtaka ako. Wala namang anumang problema sa unit na yon. Ngunit nang subukan kong tanungin pa, naputol ang linya. Kinabahan ako. Ito ba ay gawa ni Ramon o ni Clarissa? Pagkatapos noon, nagsimulang dumating ang mga kakaibang pangyayari. Ang aking maliit na ipon na nakalagay sa isang bank account ay biglang na-freeze. Hindi ko malaman kung bakit. Nang tanungin ko ang bangko, sinabi nila na may utos mula sa korte
Ngunit wala silang maibigay na detalye. Ang mga taong dati kong kinakausap para sa mga maliliit na trabaho ay biglang nawalan ng contact sa akin. Tila ba may kung sinong humaharang sa bawat hakbang ko. Ang pinakamalala ay nang makatanggap ako ng isang anonymous na text message. Kung hindi ka titigil, Isabela, hindi lang ikaw ang madadamay. May mga mahal ka rin ba na gusto mong mapahamak? Kasama ng mensahe ang isang litrato. Hindi malinaw. Ngunit natanaw ko ang paligid ng klinika ni Migs. Napasigaw ako sa takot. Sila na mismo ang nagbabanta sa akin at sa mga taong tinutulungan ako. Ang lakas na naramdaman ko noon ay tila naglaho, napalitan ng lamig ng pangamba. Pakiramdam ko ay napapaligiran na ako ng mga kaaway. Tinawagan ko si Migs, halos hindi makapagsalita dahil sa takot. Ikinuwento ko ang lahat, ang pagpapaalis sa unit, ang pag-freeze ng aking account, at lalo na ang text message na yon. Migs, natatakot ako, sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko, wala na akong mapupuntahan, wala na akong magagawa. Isa, huminga ka ng malalim, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nagpapakita ng pag-aalala, ngunit sinusubukan niyang maging kalmado. Huwag kang susuko, nandoon ako. Pero paano, Migs? Paano natin lalabanan ng mga ito? Mukhang alam na nila ang lahat ng kilos natin. At ang nanay ni Ramon, sa tingin ko ay mas malaki pa ang kinalaman niya dito kaysa sa inaakala natin. Naiintindihan ko ang takot mo, Isa, pero hindi pa ito ang katapusan. Kailangan lang natin ng mas matibay na plano. Ngayon, makinig ka sa akin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nagiging mas seryoso. Hindi ka naligtas doon. Kailangan mong umalis agad sa unit na yan. Mayroon akong lugar na pagpapatuluyan sa iyo pansamantala. Isang ligtas na lugar. Sumang-ayon ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Sa tulong ng ilan niyang kaibigan, mabilis kong kinuha ang mga mahahalagang gamit ko. Iniwan ang halos lahat ng aking pag-aari. Habang papalabas ako ng building, nakita ko ang dalawang lalaking nakatayo sa tapat, tila nagmamasid. Napakabilis kong sumakay sa sasakyang naghihintay sa akin. Nang makarating ako sa lugar na tinutukoy ni Migs, isang tahimik at malayong bahay sa labas ng lungsod, naramdaman ko ang bahagyang ginhawa. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Pakiramdam ko ay tumatakbo ako, ngunit palagi akong nahahabol. Tila ba ang lahat ng aking pinaghirapan na mabuo ay guguho na lamang. Ang aking reputasyon, ang aking pera, ang aking seguridad, lahat ay nawala. Ang tanging natitira sa akin ay ang aking pagkatao at ang alaala ng mga kasinungalingan. Ito na nga siguro ang pinakamababang punto ng aking buhay. Ang lahat ay tila nawala. Nang matanggap ko ang tawag ni Isabela, ang boses niya ay puno ng takot. Ang mga kwento niya tungkol sa pagpapaalis sa unit, ang pag-freeze ng kanyang account, at lalo na ang pagbabanta na natanggap niya. Lahat ng yon ay nagpatibay sa aking paniniwala na kailangan niyang protektahan. Ang mga kilos na ito ay hindi na simpleng pananakot. Ito ay desperasyon. At ang desperasyon ay nagiging mapanganib. Agad kong inayos ang isang ligtas na lugar para sa kanya. Isang maliit na bahay na pagmamay-ari ng aking tiya sa probinsya, malayo sa syudad at sa anumang koneksyon ni Ramon o ni Clarissa. Tumawag ako sa aking kapatid na nakatira malapit doon at hiniling ko ang kanyang tulong para masigurong ligtas si Isabela pagdating niya. Nang makarating si Isabela sa bahay na yon, nakita ko ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, may nakikita pa rin akong determinasyon. Migs, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may bahid ng pag-asa. Salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Nandito lang ako, Isa, sabi ko, hinawakan ng kanyang kamay.
hindi ka nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, hindi ko siya iniwan. Binisita ko siya araw-araw. Dala ang mga pagkain at mga gamot na kailangan niya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng nag-aalab na determinasyon. Ang kanyang tinig, na dati puno ng pagdududa, ay nagsimulang maging matatag. Natutunan niyang gamitin ang kanyang sariling lakas. Alam mo, Migs, sabi niya isang araw, habang nakatingin sa malawak na tanawin sa labas ng bintana. Nung una, akala ko, ang pagkawala ng lahat ang pinakamasakit. Yung pakiramdam na wala ka nang babalikan. Pero ngayon, naiisip ko, baka ito na pala ang pagkakataon para buuin ko muli ang sarili ko. Yung hindi dahil sa sinumang lalaki, kundi para sa sarili ko. Napangiti ako. Tama ka, Aiza. Minsan, kailangan muna nating mawala ang lahat para mahanap natin ang tunay na halaga natin. Samantala, ang aking abogado, si Attorney Reyes, ay patuloy na nag-iimbestiga. Nakapagbigay na si Doña Elena ng ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa rescue IC at sa mga transaksyon ni Ramon at Clarissa. Ang mga impormasyong ito, kasama ang mga dokumentong nakuha namin sa tulong ng kaibigan ni Ramon, ay nagiging matibay na pundasyon para sa aming kaso. Migs, malaki na ang nakalap natin, sabi ni Attorney Reyes sa isang tawag. Nakakuha kami ng kopya ng mga bank records ng RSCK na nagpapakita ng malalaking halaga na nailipat sa mga offshore accounts. At may mga testimonya na rin kami mula sa ilang dating empleyado na handang magsalita laban kina Ramon at Clarissa. Kailangan lang natin ng isang malakas na ebidensya para matrap sila. Ang malakas na ebidensya na yon ay ang pag-amin ni Doña Elena. Kung handa siyang tumestigo, malaki ang maitutulong nito para patunayan ang lahat. Nabalitaan ko rin na si Ramon at si Clarissa ay tila nag-aaway na rin dahil sa paghihinala na isa sa kanila ang nag-traitor sa isa. Ang kanilang samahan na nabuo sa kasinungalingan ay unti-unting bumibigay. Isang hapon, habang nag-uusap kami ni Isabela tungkol sa susunod na hakbang, may narinig kaming sasakyan na huminto sa labas ng bahay. Napatingin kami sa isa't isa, may bahid ng pangamba. Sino kaya yon? Tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Huwag kang mag-alala, sabi ko. Tumayo at lumapit sa bintana para sumilip. Nakita ko ang isang sasakyan na pamilyar sa akin. Hindi ito ang sasakyan ni Ramon o ni Clarissa. Ito ay isang sasakyan ng pulis. May pulis sa labas, Isa, sabi ko. Tila naguguluhan. Bakit kaya? Paglabas ko, sinalubong ako ng dalawang unipormadong pulis. Dr. De Leon? Tanong ng isa. Opo, ako na nga po, sagot ko. Mayroon po kaming warrant of arrest para kay Isabela Reyes, sabi ng pulis. Ang kanyang tinig ay formal, base po sa reklamo ng pandarambong at paninirang puri. Nanlaki ang aking mga mata. Ano? Imposible. Teka po, sabi ko. Nagkakamali kayo. Si Isabela ang biktima dito. Ngunit hindi sila nakinig. Tila ba ang lahat ng aming pinaghirapan ay biglang nawalan ng saysay. Ang pagbabanta ni Ramon at Clarissa ay hindi lang mga salita. Ginamit nila ang kanilang koneksyon para ipitin kami. Migs! Narinig ko ang sigaw ni Isabela mula sa loob. Nakita niyang nagkakagulo sa labas. Isa! Manatili ka lang sa loob. Sigaw ko pabalik bago ako hinarap ulit ng mga pulis. Nakikita ko ang pagkabigo sa mukha ni Isabela habang papalapit ang mga pulis sa pinto. Ito na ba ang pinakamababang punto? Ang lahat ay tila nawala na naman. Ang pagdating ng mga pulis at ang pagbasa ng warrant of arrest ay parang isang bangungot na hindi ko mawala-walang. Pandarambong, paninirang puri.
Paano nangyari yun? Ang aking pinakaunang reaksyon ay pagkalito at takot. Tumingin ako kay Migs at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkabigla. Ngunit kasama nito ang pangako na hindi niya ako iiwan. Huwag kang mag-alala, Isa, sabi ni Migs sa akin habang pilit na kinakausap ang mga pulis. Hahayaan nila akong makipag-usap sa abogado ko. Makukuha natin ang katotohanan dito. Sa tulong ng abogado ni Migs, napilitan ng mga pulis na makinig sa aming depensa. Ipinakita namin ang mga ebidensyang nakalap, ang mga email, ang mga bank statement ng RSC, as-asi, ang testimonya ng mga dating empleyado, at ang sulat mula kay Doña Elena. Nang marinig ito ng mga pulis, tila nagbago ang kanilang pagtingin. Napagtanto nila na hindi lang ito simpleng reklamo ng isang naghihiganting asawa. Dahil sa mga bagong ebidensyang ito, ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa pandarambong ni Ramon, kundi pati na rin sa paggamit nila ng maling impormasyon para ipitin ako. Ang tunay na target pala nila ay hindi lang ako, kundi si Migs na rin. Dahil sa pagtulong niya sa akin, mukhang mas malaki ang koneksyon ng RSK at ang mga taong nasa likod nito kaysa sa inaakala namin. Nang humarap kami sa paglilitis, ang sala ay puno ng tao. Nandito si Migs, si Atty. Reyes at si Doña Elena na sa kabila ng kanyang takot ay nagpakita ng tapang na tumestigo. Nakita ko rin sina Ramon at Clarissa na nakaupo sa kabilang panig ng korte. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagmamalaki at pagtanggi. Nagsimula ang paglilitis. Ipinakita ni Attorney Reyes ang lahat ng ebidensya, ang mga financial records, ang mga email trail na nagpapakita ng paglilipat ng pera sa mga offshore accounts, ang mga testimonya ng mga dating empleyado na nagkumpirma sa pandarambong ni Ramon at Clarissa. Ang bawat piraso ng ebidensya ay parang isang dagok para sa kanila. Pagkatapos, tinawag si Doña Elena para sa kanyang testimonya. Sa una, tila natatakot siyang magsalita. Ngunit nang makita niya ang aking mga mata at ang determinasyon ni Migs, nagkaroon siya ng lakas. Ako po si Elena Santos. Nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit malinaw. Ina po ako ni Ramon Santos. Ngunit hindi ko po alam kung ano na ang nangyayari sa anak ko. Ang RSG, dating kumpanya ng ama ni Isabela, ay hindi dapat nagamit sa ganitong paraan. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano nagsimula ang lahat sa mga maliliit na transaksyon, kung paano siya nagkunwaring walang alam para protektahan ang pangalan ng pamilya, at kung paano niya natuklasan ang tunay na lawak ng kasalanan ni Ramon at Clarissa. Ang kanyang testimonya ay nagpatunay na hindi lamang si Ramon at Clarissa ang may sala, kundi mayroon ding malaking bahid ng kasamaan na nagmumula pa sa mas mataas na antas. At ikaw, Isabela? Tanong ng abogado ng depensa kay Clarissa matapos ang testimonya ni Doña Elena. Bakit mo pinagsabihan si Isabela ng mga kasinungalingan? Bakit mo siya tinakot? Hindi po totoo yan, sigaw ni Clarissa. Siya ang nagsimula. Siya ang sumisira sa amin. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang bigat. Ang mga ebidensya ay nagsasalita para sa kanila. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Mula sa pagmamalaki, naging pagkabigla, at sa huli ay pagtanggap sa kanyang pagkatalo. Si Clarissa naman ay tila nawalan ng pag-asa. Ang kanyang dating angas ay napalitan ng kawalan. At saka, may isang huling piraso ng ebidensya na inilabas si Atty. Reyes. Isang malinaw na kopya ng mga transaksyon na nagpapakita kung paano nailipat ang malaking halaga mula sa Rescue patungo sa isang account na kontrolado mismo ni Clarissa. At may mga pirma na nagpapatunay na si Ramon ay kasabwat lamang. Ngunit si Clarissa ang utak sa likod ng karamihan sa mga pandarambong.
Ang lahat ng ebidensyang ito, sabi ni Attorney Reyes, tumayo at humarap sa hukom, ay nagpapatunay na hindi lamang si Ramon Santos ang nagkasala ng pandarambong. Si Clarissa Garcia, sa pamamagitan ng kanyang panlilinlang at paggamit sa RSSC, ay ang tunay na nagmanipula sa lahat. At ang pagtatangka niyang siraan si Miss Reyes at si Dr. De Leon ay nagpapakita ng kanyang desperasyon na pagtakpan ang kanyang mga krimen. Narinig ko ang mahinang paghikbi mula sa pwesto ni Doña Elena. Tumingin ako kay Migs at ngumiti siya sa akin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan at paglilitis, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Hindi dahil sa nanalo kami, kundi dahil sa katotohanan ay nalantad na. Ang lahat ng aking pagdurusa, ang lahat ng aking pagtitiis, ay nagkaroon ng kahulugan. Ang desisyon ng korte ay dumating na tila isang malakas na paghinga ng kaluwagan. Sina Ramon at Clarissa ay napatunayang nagkasala sa pandarambong, bagamat ang hatol ay hindi kasing tindi ng inaasahan ng marami, lalo na't nakakuha sila ng magagaling na abogado. Ngunit sapat na iyon para sa akin. Ang mahalaga ay nalantad ang katotohanan. Ang RSCs na dating sumisimbolo sa pangarap ng aking ama ay hindi na magiging bahid ng kasinungalingan. Pagkatapos ng paglilitis, ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Sina Ramon at Clarissa, kasama ang kanilang mga abogado, ay mabilis na umalis. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkadismaya. Si Doña Elena naman ay lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Isabela," sabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng nasabi ko, hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit." Tiningnan ko siya. Ang dating matigas at mapagmataas na biyenan ko ay nawala na. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng nagsisisi, isang ina na nawalan ng anak sa kasamaan nito, at isang tao na nais muling magsimula. "Doña Elena," sabi ko, ang aking tinig ay malumanay. "Hindi ko po malilimutan ang lahat ng sakit na naidulot ng pamilya ninyo. Ngunit, naintindihan ko rin ang inyong pinagdaanan. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit mahalaga para sa ating lahat na makapagpatuloy." Dinayakap kami. Isang yakap na puno ng iba't ibang emosyon. Pagsisisi, pagtanggap, at isang maliit na simula ng pagpapatawaran. Tila ba ang yakap na yon ang nagsara sa isang malaking kabanata ng aking buhay. Pagkatapos ng lahat, nagpasya akong bumalik sa maliit na bahay sa probinsya kung saan ako pansamantalang tumuloy. Dito, malayo sa ingay ng syudad at sa mga alaala ng nakaraan, nagsimula akong pagalingin ang aking puso. Pinagmasdan ko ang mga puno, ang mga bundok, ang malinis na hangin. Pakiramdam ko ay bumabalik ang aking lakas. Isang hapon, habang nakaupo ako sa balkonahe at nagbabasa, dumating si Migs. Hindi ko siya masyadong nakita pagkatapos ng paglilitis dahil abala siya sa pag-aayos ng mga legal na bagay at pagtiyak na ligtas ang lahat. "Migs," sabi ko. Ang aking muka ay sumilay ang nangiti. "Isa," sabi niya. Lumapit at umupo sa tabi ko. "Kumusta ka na?" "Mas mabuti na," sagot ko. "Mas tahimik dito, mas payapa." Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. "Alam mo, Isa, mula nang makilala kita, alam kong may kakaiba sa'yo. Kahit sa gitna ng lahat ng problema, nakikita ko ang lakas mo." "Lakas na dahil sa inyo, Migs," sabi ko. "Kung hindi dahil sa inyo, baka sumuko na ako noon pa." Ngumiti siya. "Hindi, Isa. Ang lakas na yan ay nasa iyo na talaga. Kailangan mo lang matuklasan. At may gusto sana akong sabihin sa'yo." Naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso
Alam ko kung ano ang sasabihin ni Jensen. Sa mga nakaraang linggo, habang magkasama kami sa gitna ng krisis, ang aming pagkakaibigan ay unti-unting naging mas malalim. Isa, sabi niya, hinawakan ng aking mga kamay. Alam kong marami kang pinagdaanan at alam kong hindi pa tuluyang gumagaling ang iyong puso. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong magmahal sa iyo kung papayagan mo ako. Gusto kong maging bahagi ng bagong simula mo. Napangiti ako. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Ngunit luha ng saya. Ang lalaking ito na nagpakita sa akin ng kabutihan at pagmamahal nang walang hinihintay na kapalit ay narito sa aking tabi. Migs, sabi ko, ang aking tinig ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng ganitong pagmamahal pagkatapos ng lahat. Ang pagmamahal na hindi nananakit, kundi nagpapagaling. Tinitigan niya ako at sa mga sandaling iyon, alam kong ito na ang simula ng bago. Hindi ang paglimot sa nakaraan, kundi ang paggamit nito bilang pundasyon para sa isang mas matibay na kinabukasan. Lumipas ang ilang buwan. Ang maliit na bahay sa probinsya na nagsilbing kanlungan ko sa gitna ng unos ay unti-unti nang nagiging tahanan. Hindi na ito ang apartment na tinitirhan ko kasama si Ramon na puno ng kasinungalingan at paghihirap. Hindi rin ito ang mansyon na pinangarap ko sana na tila laging malayo sa akin. Ito ay isang lugar kung saan naramdaman kong ligtas ako, kung saan naramdaman kong ako ay ako. Hindi bilang asawa ng kung sino o anak ng kung sino, kundi bilang Isabela Reyes. Ang mga sugat na dulot ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. May mga gabing nararamdaman ko pa rin ang lamig ng takot o ang pait ng pagtataksil. Ngunit hindi na ito ang nagdidikta sa aking mga kilos. Sa halip, ito ay naging paalala. Isang paalala ng aking katatagan, ng aking kakayahang bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang relasyon ko kay Migs ay lumago nang higit pa sa aking inaasahan. Hindi ito dumating na parang kidlat, kundi dahan-dahan, tulad ng pagtubo ng isang halaman na inalagaan ng mabuti. Ang kanyang kabaitan, ang kanyang pag-unawa, at ang kanyang walang sawang suporta ay naging haligig ng aking paghilom. Natutunan kong magtiwala muli, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa aking sarili. Natutunan kong tanggapin ang kanyang pagmamahal, at higit sa lahat, natutunan kong magmahal muli ng buong puso. Isang araw, habang naglalakad kami sa dalampasigan, hawak ang kanyang kamay, nagtanong siya. Hindi ito isang tanong na puno ng pagmamadali, kundi isang pag-aalok. Isa, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Alam kong marami kang pinagdaanan, at alam kong hindi madali ang lahat. Ngunit, gusto mo bang subukan natin? Gusto mo bang simulan natin ang bagong kabanata ng ating buhay? Magkasama. Tumingin ako sa kanya, sa kanyang mga mata na puno ng pagmamahal at pangako. Nakita ko ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi perpekto, ngunit puno ng katotohanan, respeto, at tunay na pagmamahal. Isang hinaharap na hindi ko nakuha kay Ramon. Isang hinaharap na hindi ko inakala na posible. Oo, Migs, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng katiyakan. Gusto kong subukan natin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng pag-asa na naipon ko sa mga nakalipas na buwan. Ito ay isang yakap ng pagtatapos, at kasabay nito, isang yakap ng bagong simula. Pagbalik namin sa syudad, hindi kami bumalik sa dati naming buhay. Nagpasya kaming gamitin ang aming mga natutunan. Si Migs ay nagpatuloy sa kanyang propesyon, ngunit mas naglaan siya ng oras para sa mga pasyenteng nangangailangan ng higit pa sa paggamot, mga taong nangangailangan ng suporta at pag-unawa. Ako naman, sa tulong ni Migs at ang natitirang pondo,
na naayos namin mula sa RSSC na ngayon ay nasa ilalim ng legal na pangangalaga at ginagamit para sa mga charitable causes, ay nagpasya akong magsimula ng isang maliit na negosyo. Isang maliit na coffee shop na may kasamang maliit na bookstore. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring makahanap ng kapayapaan, ng inspirasyon, at ng isang tasa ng mainit na kape. Ang mga alaala ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nagdidikta sa aking buhay. Ang dating mga aral tungkol sa pagtitipid at pagiging maingat ay naging pundasyon ng aking bagong buhay. Natutunan kong ang tunay na yaman ay hindi ang perang nasa bangko o ang mga mamahaling gamit, kundi ang mga taong nagmamahal sa iyo at ang kapayapaan sa iyong puso. Isang araw, habang inilalagay ko ang mga bagong libro sa aking estante, natagpuan ko ang isang lumang larawan. Larawan ko noong araw ng aking kasal. Nakangiti ako, puno ng pag-asa. Ngumiti ako. Hindi na yun ang parehong Isabela na puno ng ilusyon. Ito na ang Isabela na nakakita ng dilim, ngunit pinili pa ring hanapin ang liwanag. Ang Isabela na natuto mula sa kanyang mga sugat at naging mas malakas dahil dito. Ang kwento ko ay hindi isang fairy tale na biglang nagkaroon ng happily ever after nang walang problema. Ito ay isang kwento tungkol sa paglalakbay. Isang paglalakbay mula sa sakit patungo sa pagpapagaling, mula sa kasinungalingan patungo sa katotohanan, at mula sa pagkawala patungo sa paghahanap ng sarili. At sa bawat hakbang ng paglalakbay na yon, natutunan kong ang pinakamalakas na pag-ibig ay ang pagmamahal sa sarili at ang pinakamalaking kayamanan ay ang kapatawaran sa iba at lalo na sa iyong sarili. Sa paglubog ng araw, habang naghahanda kami ni Migs ng hapunan sa aming bagong tahanan, alam kong ang bawat bagong bukang liwayway ay isang pangako. Isang pangako ng isang bagong simula na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang di matatawarang lakas ng isang pusong natutong magmahal muli. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabela at Migs. Sa aking mga minamahal na tagapakinig, ang mga puso na bumisita sa kwentong ito, nais ko pong maghatid ng isang taos-pusong pasasalamat. Ang bawat salitang naisulat ko para kina Isabela, Ramon, Clarissa, Migs at maging kay Doña Elena ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Sa paglalakbay natin kasama si Isabela, mula sa kanyang pagdurusa tungo sa kanyang pagbangon, naway naramdaman ninyo ang bawat kirot, ang bawat pag-asa, at ang bawat tagumpay. Ang pagbuo ng kwentong ito ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin, puno ng mga sandali ng pagdududa, ng inspirasyon, at ng malalim na pagmumuni-muni. Nais kong ipakita na sa kabila ng mga kasinungalingan at pagtataksil, laging may puwang para sa katotohanan, para sa pagpapatawad, at higit sa lahat, para sa pag-asa. Ang pag-ibig, sa iba't ibang anyo nito, ay isang mapagpalayang puwersa. Minsan ito ay masakit, minsan ito ay nagpapagaling. Ngunit sa huli, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Ang paghilom ay posible at ang pagmamahal, kapwa sa sarili at sa iba, ay ang susi sa isang makabuluhang buhay. Sana'y naiwan sa inyong mga puso ang mensaheng ito. Ang inyong pagtangkilik ang nagbibigay buhay sa mga kwentong tulad nito. Nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito sa ibaba. Ang inyong mga komento ang nagbibigay inspirasyon sa akin na ipagpatuloy ang pagsusulat. Maraming salamat sa pakikinig. Kwentong Puso TV.